Pobre's POV. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising sa usual na gising ko sa hindi ko malamang dahilan. Baka marahil dahil sa gusto na ng katawan kong bumangon para mas maagang makapag-prepare sa pagpasok sa trabaho. Humarap ako sa salamin. Napasimangot ako nang makita kong itsura ko doon. Gulo-gulo ang buhok ko na parang sinabunutan. Kinuha ko ang suklay sa tapat ng salamin at sinimulang suklayin ang gulo-gulo kong buhok. Napapangiwi pa ako dahil sa bahagyang sakit noon sa anit dahil sa nahihila ko yon. Matapos kong mag-ayos ng sarili ko, lumabas na ako ng silid na nakapajama pa habang nakapusod ang buhok ko sa mismong tuktok ng ulo ko. Nang makalabas ako, ganun na lang ang gulat ko. Nang nadatnan ko si Sydney na nandoon habang kausap si mama at papa. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Seryosong tanong ko na pinipilit yung maging malamig. Maupo ka muna rito, nak. Alok naman sa akin ni papa. Kakagising ko lang pa. Nakakahiya naman sa bisita nyo. Hindi pa ako naliligo. Sarkastikong pahayag. Dito ka na muna, nak. Isa pa, hindi ka naman aamuyin ni Sydney. Natatawang sabi naman ni mama. Napanguso na lang ako at pasimpleng napairap. Saka tumungo sa bakanting upuan sa tapat ni Sydney. Binalingan ko siya saglit at nakita kong seryoso lang ang mukha niya na palagi ko nakikita sa mukha niya. Hindi ko alam pero sa tuwing tinitingnan kong gwapo niyang mukha, may kung ano sa akin na gusto pa siyang makilala. Parang may malalim na pagkatao sa likod ng seryoso niyang mukha. Nako-curious ako sa pagkatao ni Sydney kahit na alam kong galit ako sa kanya. Kamusta kayong dalawa? Seryosong tanong ni Papa kasunod ng pagbaling niya sa aming dalawa. We're good, tito. Simpleng sagot ni Sydney. Tumango ako para makisakay. Yeah, okay kami pa. Segunda ko. Masaya kami na malamang okay kayong dalawa and since kasal na kayong dalawa ni Sydney, we prepared a dinner date para sa inyong dalawa this coming Sunday. Tila excited na anunsyo ni mama. Date? Gulat kong bululas. Bakit pa kailangan naming mag-date ng baklang ito? Hindi naman talaga kami nagmamahalan para mag-date. Ikinasal lang naman kami dahil sa gusto nila kahit bakit pa kami magde-date. Yes, napag-usapan na namin ito ni Mercy at nakapili na rin kami ng place para sa inyong dalawa. It will be a romantic dinner date. Nakangiting sambit ni mama nakita sa mukha niya ang kilig na para pang tunay kaming nagmamahalan ni Sydney. Ma, I'm not free on Sunday. Alibay ko. Ha? Pero nak, settled na ang lahat. Kaya hindi ka na pwedeng tumanggi, okay? Saka ang alam ko, day off mo ang Sunday, hindi ba? Giit ni mama. Ikaw, Sydney, are you okay with it? Baling naman niya rito. Ngumiti si Sydney pero napansin kong pilit yon. Tumango pa siya. Yes, tita, since I'm free on Sunday. Casual na sagot nito. Bumali siya sa akin na agad kong sinamaan ng tingin para ipahiwatig na sana. Nagsinungaling na lang siya na busy sa Sunday. Para sana hindi natuloy ang date na yon. Ano namang gagawin namin sa date hindi nga kami magkasundo? Good! I'm excited for both of you. Kahit hindi naman sabihin ni mama yon, halata naman sa kanyang galak at excitement na para bang hindi niya alam na kinasal lang kami dahil sa kagustuhan nila at napilitan lang ako sumang-ayon dahil sa sitwasyon. By the way, nak, where is the key that Mercy gave to you? Sabat ni Papa. Kumunot ang noo ko ng balingan ko si Papa. Kahit papaano nakaka-recover na rin siya mula sa muntik na niyang heart attack dahil sa akin. Patuloy pa rin ang maintenance niya pero paunti-unti na rin bumabalik ang lakas niya. Bigla kong naalala ang susi na ibinigay sa akin ni Tita Mercy na nagdaang araw na sinasabi nitong susi raw ng bahay na titirhan namin ni Sydney. Nasa akin po pa, bakit po? Tanong ko, nakaramdam na kaagad ako ng hinala sa maaaring sasabihin ni Papa sa akin. It's been 3 days simula nung ikasal kayo at siguro naman oras na para simulan niyo ang pagsasama ni Sydney sa bahay na ibinigay sa inyo ng pamilya Montero para mas makilala niyo pa ang isa't isa. Alam namin sa puntong ito, hindi pa kayo magkakasundo at magkakaunawaan. Naiintindihan namin sapagkat alam namin hindi pa ninyo kilala ang bawat isa. Kaya para magkaroon kayo ng more time to each other at makilalang isa't isa, gusto naming lumipat na kayo next week sa bagong tahanan nyo bilang mag-asawa.
Mahabang paliwanag ni Papa na ikinalaglag ng pangako. Nang makabawi ako sa pagkagulat, napalunok ako. Po, gusto niyo magsama na kami ni Sydney sa iisang bahay? Pa naman, hindi ba pwedeng ganito na muna? Masyado naman atang madali dahil kagaya nga ng sabi mo. Hindi pa namin kilalang isa't isa, kaya bakit pagsasamahin niyo kaagad kami? Baka hindi lang kami magkasundo. Agad kong protesta habang nakasimangot. Tama ang papa mo anak, dahil kung ganito ang setup ninyo, mahihirapan kayo makilalang isa't isa. Hindi mo kailangan mag-alala anak, dahil katulad nga ng sinabi namin sa inyo, hindi nyo kailangan magmadali sa mga bagay-bagay bilang mag-asawa. Nasa proseso pa kayo't kapag natapos na yon, saka ninyo simulan ng pamilyang gusto nyong buuin. Sagot naman ni Mama. Pero ma, hindi pa ako ready to live with him. Mahihirapan akong i-adjust ang sarili ko. Giit ko. That is why we want you to live with him. Sa isang bahay para matutunan mong lahat ng bagay bilang asawang babae. Hindi mo matututunan yun kung hindi kayo magsasama. Seryosong usal ni Papa. Tito is right, Aubrey. It's better for us to be together para makilala natin ang isa't isa. Sabat naman ni Sydney. Seryoso ko siyang tiningnan. Saka tumalim yun ng nagtamang mga mata namin. Hindi ko maintindihan ang baklang ito. Bakit ba hindi man lang siya tumanggi sa gusto nila? Lagi na lang siyang sang-ayon sa gustong gawin ng pamilya namin. Wala ba siyang gustong gawin sa buhay? Bakit ba napakawala niyang pakialam sa akin? Kompleto ng lahat ng gamit sa bahay na yon dahil inasikaso na namin yon kaya hindi niyo na kailangang problemahin ang mga gamit na dadalhin doon. Seryosong sabi ni Papa. Hindi na lang ako umimik, bahagya akong yumuko dahil wala na rin naman ako magagawa kahit pa makipagtalo ako sa kanila. Baka ikapahamak lang yun ni Papa. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko pero naisip ko pa lang na makakasama ko si Sydney sa isang bahay na babaliw na ako. Masisiraan ata ako ng ulo sa tuwing gigising ako makikita ko siya at uuwing makikita pa rin siya. Maalala ko lang ang ginawa niya sa akin. Paano kami magkakasundo kung parehong hindi namin gusto ang kasal na namagitan sa amin? Paano ako makikisama sa kanya kung sa tuwing nakikita ko siya, naalala ko lang ang ginawa niya sa akin? Ayaw ko na. Mababaliw na ata ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Seriously, Aubrey? Magsasama na kayo sa isang bahay ni Sydney? Na iniregalo ng pamilya niya? Gulat na tanong ni Lexa sa akin nang sabihin ko sa kanyang sinabi ni Papa sa amin bago ako pumasok ng trabaho. Kasalukuyan kaming palabas ng gusali para kumain ng lunch. Sa labas na naging routine na namin para kahit papaano makalabas kami sa loob ng silid na yon na puro trabaho ang nakikita namin. Malungkot at frustrated akong tumango sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alexa, ayaw ko makasamang Sydney na yun sa iisang bubong. Hindi rin naman kami magkakasundo. I'm okay with the setup. Yung kasal lang kami sa papel at patuloy na mabubuhay sa sarili-sarili naming buhay. Hindi ba't gusto lang naman nilang mawala yung sumpa sa akin? Kaya pinilit nila ako magpakasal. Katuwiran ko. Napangiti si Alexa. May magagawa ka pa ba, Aubrey? Unang-una, pumayag ka sa kasal na gusto nila. At ibig sabihin nun, pumapayag ka sa gusto nila. Sa tingin ko rin hindi lang naman dahil sa sumpa, kaya kanila ipinakasal kay Sydney. It seems like there's a hidden agenda behind your wedding with Sydney. Opinyon niya. Sumeryoso ako at hindi kaagad nakaimik. Hidden agenda? Ano namang ibang dahilan? Usisa ko. Napasinghap si Alex at namilog pang mga mata sa akin. Come on, Aubrey. Huwag mong sabihin hindi mo alam ang ibig kong sabihin. It was obvious. They really want you to marry Sydney dahil anak siya ng kaibigan nila. Nagkasundo sila para sa inyong dalawa. Gusto talaga nilang ikasal kayo at magkatuluyan. Paliwanag niya. Napaawang ang bibig ko. Ibig bang sabihin nito na gusto talaga nilang magkatuluyan kami ni Sydney? Kaya nila kami pinakasal? Napasinghap ako. Kung inaasahan nilang mahuhulog ako sa Sydney na yon, Anong ginagawa mo dito? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko dahil nang makalabas kami ng gusali, nandoon si Sydney habang nakasandal sa sasakyan nito at nakahalukip-kip na tila naghihintay sa akin. Ngumisi si Sydney. Are you talking about me? Kasual na tanong niya.
Napalingon ako kay Alexa na nagulat din nang makita doon si Sydney. Alangan pa itong ngumiti at nag-wave sa baklang iyon. Hi Sydney, bati pa ni Alexa. Bakit ka nandito? Hindi ko nalang pinansin ang tanong niya kanina. I'm here to pick you up. May pupuntahan tayo. Seryosong sambit ni Sydney. Umalis siya sa pagkakasandal sa sasakyan at tumindig na maayos. Umawang ang bibig ko't kumunot ang noo. Pupuntahan? Close ba tayo para ayain mo ko sa kung saan at para sumama ako sa'yo? Balik ko sa kanya. Can you just come with me, Aubrey? Sambit ni Sydney na seryoso pa rin na mukha. No, hindi ako sasama sa'yo, Sydney. Bumaling ako kay Alexa. Let's go, Alexa. Hinawakan kong braso ni Alexa at marahang hinila. Palayo ngunit hindi pa man kami nakakalayo. Naramdaman ko ang kamay ni Sydney na hinawakan ng kamay ko at marahang hinila yon. Dahilan para mabitawan ko si Alexa at mapalapit ako kay Sydney. Halos hindi ako makagalaw na mapagtanto kung halos magkadikit na ang katawan namin. Napalunok ako ng ilang beses. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para itulak siya palayo sa akin. Come with me, Aubrey. Kahit ngayon lang, marahan niya sabi. Naramdaman ko pa ang hininga niyan dumampi sa balat ko. Hindi ko alam pero parang may kung anong damdamin ang pumasok sa akin nang marinig kong napakamanli niyang boses. Wait, teka nga. Bakit ka hindi na lang kayong magyakap? Huwag na kayong mahiya. Para akong nagising sa imahinasyon ko at saka ko lang naalalang magkalapit pala kami ni Sydney at halos magkadikit ng katawan naming dalawa. Mabilis akong lumayo sa kanya dahil para akong napaso sa init ng katawan niya. Napayuko ako at hindi makatingin ng diretso kay Sydney at kay Alexa na naririnig ko ang pagpipigil ng tawa. Inayos kong buhok ko na humaharang sa mukha ko. Inipit ko yung sa likod ng tenga ko. Saan ba tayo pupunta ha? Pinilit ko maging masungit ulit ang dating nun. Bakit hindi ka nalang sumama para malaman mo? Sagot ni Sydney. Oo nga Aubrey, bakit hindi ka nalang sumama sa kanya? Meron tayong 1 hour for lunch. Pagsang-ayon ni Alexa kay Sydney. Binalingan ko ang kaibigan ko at tinasan to ng kilay. Pinalakihan ko pa si Alexa ng mga mata dahil sa pagsang-ayon nito kay Sydney. Okay fine, napilitan kong sagot. Bumaling ako sa wristwatch na suot ko. Kailangan pagsapit ng 1:20, nakabalik na tayo dito. Maliwanag, pagbibigay kondisyon ko sa kanya. Okay, I assure you we'll be back at 1:20 p.m. Kasual na balik ni Sydney. Bumaling ako kay Alexa at baka sa mukha kong banta dahil sa ginawa niyang pagsang-ayon sa gusto ni Sydney. Let's talk later Alexa, sabi ko pa. Don't mind me Aubrey, sanay ako mag-isa. Natatawang wika ni Alexa na bakas ang tila kilig sa mukha nito. Nagmuestra pa ito nang umalis na kami. Wala na akong nagawa ng buksan ni Sydney ang front seat ng sasakyan niya. Hindi agad ako sumakay. Bumaling pa ako kay Alexa na humihingi ng tulong pero nakangiti lang ito at sumasabing sumama ako kay Sydney. Dahan-dahan akong sumakay sa sasakyan ni Sydney habang seryoso lang ang mukha ko. Nang maisara kong pinto ng sasakyan, agad ding umandar yun palayo. Wala akong idea kung saan ako dadalhin ng baklang ito. Pero bakit nga ba ako sumama? Saan mo ba ako dadalhin ha? Basag ko sa katahimikang namamayani sa pagitan namin. Can you just zip off your mouth for a moment? Hindi ka ba naririndi sa boses mo, Aubrey? Hindi man lang siya lumingon sa akin. Hindi, matigas kong sagot. Ngumisi si Sydney. Nakakapagod ang bibig mo, palagi ka na lang may sinasabi. Reklamo pa niya. Umismid ako. Really? Kung ganon, bakit mo sinusunod ang lahat ng gusto ng mga magulang natin? Bakit hindi ka man lang tumanggi sa gusto nila? Alam mo sariling kaligayahan natin na nakataya sa kasal na to, pero wala kang ibang ginawa kung hindi sumang-ayon sa kanila. Inis kong sumbat sa kanya. Kaya don't blame me for being like this. Dahil hindi ko gustong lahat ng ito, Sydney. Dagdag ko pa. Bakit hindi mo na lang sabihing hindi babae ang gusto mo para tapos na? Hindi na ako mag-iingay. Sa tingin mo ba may magbabago kung tatanggi ako? Look what happened when you oppose your dad. Aubrey, hindi lang akong pumayag sa kasal maging ikaw. Balik niya sa akin. Natahimik ako dahil doon. Naalala kong ako nga rin pala ang pumayag sa kasal dahil sa nangyari kay Papa. Alam mo wala akong choice, Sydney.
Naipit ako ng sitwasyon at nadala ng takot dahilan ko. See? Pareho lang tayong naiipit sa sitwasyon. So don't act like you're the only victim, Aubrey. Hindi ko rin gustong kasal na to, pero dahil itong mas mabuting choice, itong pinili ko, paliwanag niya. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi ni Sydney. Anong ibig niya sabihin ng pagpapakasal sa akin ang mabuting choice? Umiling ako. No, Sydney, may choice ka pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka tumangging pakasalan ako. Giit ko. Saglit na napapikit si Sydney. I don't want to argue with you this time. Aniya, naramdaman kong lumiko ang sasakyan pa kanan. Pasimpleng umirap ako dahil sa inis kay Sydney. Hindi ko maintindihan ang baklang ito kung bakit hindi ko maunawaan ang takbo ng isip niya. Hindi ko makuha ang punto niya sa mga sinasabi dahil ang alam ko'y may choice siya na hindi ako pakasalan noon pa man. Humalokip-kip ako at hindi na lang umimik dahil nagmumukha lang akong bungangera sa harap niya. Patuloy na umandar ang sasakyan ni Sydney hanggang sa huminto yon. Nakita kong bumaba si Sydney sa sasakyan. Hindi ako gumalaw habang bakas pa rin sa mukha ko ang inis sa kanya. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto sa tabi ko. Baba, hindi ako kumibo na parang walang naririnig. Mahuhuli ka kung patuloy kang kumilos na parang bata, Aubrey. Marahan pang dagdag niya. Umirap ako dahil sa inis. Bakit ba kasi pumayag akong sumama sa kanya? Hindi ko nga alam kung saan niya ako dinala. Bumuntong hininga ako saka nagpa siyang bumaba ng sasakyan. Napakunot pang noo ko nang tumama sa akin ang sikat ng araw. Bumungad sa akin ang isang tahimik na lugar. May ilang malalaking puno nakatayo sa kalsada noon at may naglalakihang bahay na may medyo malayong agwat sa isa't isa. Umihip ang hangin na dumampi sa balat ko. Nagulo din ang aking buhok na nilipad ng hangin. Inayos ko yun at inipit sa likod ng tenga ko. Nasaan tayo? Anong gagawin natin dito? Usisa ako sa hindi pamilyar na lugar na kinaroroonan namin. You'll find out later. Sagot lang ni Sydney na halos pumikit na rin dahil sa sikat ng araw. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung anong gagawin natin dito? Protesta ko. Bakit pa kasi ako sumama sa baklang ito? Pabulong ko pang sabi. May sinasabi ka? Meron, pero hindi mo na kailangang malaman. Masungit kong sambit at inirapan pa siya. Nakita ko napailing na lang si Sydney. Sumunod ka sa akin, sabay sabi niya at tumalikod. Naglakad siya papalayo patungo sa hindi kalayuan. Kumunot ang noo ko sa pagtataka nang makita kong papunta kami sa isang bahay na yon na kung titingnan, napakaganda nun dahil sa green color ng bahay na inihalin tulad sa mga punong nasa paligid noon at sa mga halaman doon. Napaka-environmental friendly ng bahay. May kalakihan din yon dahil may second floor ito. Hey wait! Anong gagawin natin sa bahay na yan? I mean, bakit tayo papasok dyan? Pigil ko sa kanya nang binuksan niya ang maliit na gate na gawa sa kahoy na kulay puti. Lumingon siya sa akin. Seryosong mukha. Ano bang gusto mong gawin natin? Kapag kuway tumalikod siya at binuksan pa rin ang gate. Can you stop talking for a while, Aubrey, at sumunod ka na lang sa akin? Reklamo pa ni Sydney. Umirap ako sa likod ni Sydney habang ginagaya ko mga pinagsasabi niya. Nagme-make face pa ako dahil sa inis ko sa kanya. Bakit kasi hindi pa niya sabihin sa akin kung anong gagawin namin sa bahay na to? Sino bang may-ari nito at basta-basta na lang siyang pumapasok ng walang paalam? Hindi ka man lang ba kakatok bago mo buksan ang pinto? This is not your house, remember? Pigil ko ulit sa kanya nang bubuksan naman niya ang main door ng bahay. How do you say so? Seryosong balik niya at hindi man lang ako nilingon hanggang sa mabuksan niya ang pinto. Hindi kaagad ako lumakad para sumunod sa kanya dahil naiilang akong pumasok sa bahay na hindi ko naman alam kung sino may-ari. Hindi ko rin ugaling pumasok sa bahay nang hindi alam ang may-ari nun. Tatayo ka na lang ba dyan? Tumingin ako sa paligid. Nagtaka ako nang wala akong makitang anumang gamit sa sala ng bahay. Hindi ko ugaling mamasok ng bahay ng iba without the consent of the owner. Dahilan ko, ngumiti si Sydney pero saglit lang yon at naging seryoso din ang mukha. Then, I give you a consent to come inside. So pwede ka nang pumasok. Pwede mo rin bigyan ng permisyon sarili mo because this house is our property. Kumunot ang noo ko habang pinoproseso ng utak ko ang mga sinabi ni Sydney sa akin. Anong ibig sabihin ng property namin ng bahay na yon? Bigla kong naalala
ang susing ibinigay sa akin ni Tita Mercy at ang sinabi niyang bahay na regalo nila. Kaya rin ba kinausap ako ni Mama at Papa na gusto nilang tumira na kami ni Sydney sa isang bahay? Ibig sabihin, now you know. Natulala ako at hindi agad nakaimik. Hindi ako makapaniwalang totoo ang bahay na sinasabi ni Tita Mercy para sa amin ni Sydney at eto na nga yun. Ang bahay na titirhan naming magkasama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung matatawa ba ako o matutuwa sa regalong ito. Wow! I can't believe it! Hindi makapaniwalang sambit ko. Your parents told me to bring you here. Even my parents told it too. Wala na tayong magagawa dahil ipinangalan na nila sa atin ang bahay na to. Paliwanag ni Sydney. Sarkastiko ako napatawa. Hindi ko rin talaga maiwasang hindi humanga sa galing nilang magplano without telling it to us. Hindi man lang nila tinanong kung okay ako to live with a man I didn't know. Reklamo ko na bakas doon ang pagkadismaya. The moment you agreed na pakasalan ako, hinayaan mo na silang planuhin ng para sa atin, Aubrey. Tumalikod siya sa akin at tumakbang habang palingalinga sa paligid ng bahay. Napabuntong hininga ko. Nagpa siya akong humakbang papasok sa loob ng bahay. Parang ang laki nun para sa aming dalawa. Wala pang gamit yon. Binili nila ang bahay na to without knowing na hindi naman tayo magkakatuluyan in the end. Sad ko habang nililibot ang paningin sa kabuuan ng bahay. Malawak ang kabuuan ng silid. May 2 kwarto sa baba habang may malaking kitchen area. Sa gawing kanan naman, nandoon ang hagdan patungo sa ikalawang palapag. Hindi ko sigurado. Komento ni Sydney. Sabihin mo nga sa akin, gusto mo ba akong makatuluyan at makatabi sa kama kahit nandidiri ka sa akin? Come on, Sydney. Huwag na tayong maglokohan pa, okay? Kilala na kita at ang tunay mong pagkatao. Dahan-dahan siyang humarap sa akin na seryosong muka. Kilala mo ko? You're wrong if you think you know me, Aubrey. Hindi mo ko kilala. Napaatras ako dahil sa paglapit ni Sydney sa akin habang seryosong muka. Para ako nangihina dahil sa malapit niyang muka sa akin. Si Sydney, ano ba? Singhal ko. Nakaramdam ako ng kaba nang maramdaman kong nasa pader na ako at wala nang maatrasan. Kinulong ako ni Sydney sa pader gamit ang 2 palad niyang nakatuon sa malapad na sementong yon. Napalunok ako ng sunod-sunod. Ayaw gumana ng isip ko para makapag-isip ng paraan para makalayo sa kanya. Para ako nangihina sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Lumayo ka sa akin. Nauutal kong sabi dahil sa tense pero hindi ko maigalaw ang katawan ko para itulak siya. Huwag mo kong hahamunin, Aubrey, dahil kaya kong gawin ang inakala mong hindi ko kaya. Hindi ko mabakasan ang pagbibiro sa boses niya. I can kiss you if I wanted to. Aubrey, hindi akong inaakala mo. Hindi mo pa ako kilala. Hoy, okay ka lang? Kanina ka pa tulala dyan. Simula nung bumalik ka galing sa kung saang lugar kasamang Sydney na yon. Para kang naingkanto. Ano bang nangyari? Napakurap ako at dahan-dahang humarap kay Alexa. Kanina pa ako hindi umiimik dahil hindi maalis sa isip kong ginawa ni Sydney sa akin sa bahay na yon kung saan daw kami titira. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero kinabahan ako at nanghinang tuhod ko nang naramdaman kong malapit ng mukha niya sa akin. Akala ko nga'y mahihimatay ulit ako at sana nga nangyari na lang yun. Flashback. Wag mo kong hahamunin, Aubrey, dahil kaya kong gawin ang inaakala mong hindi ko kaya. Hindi ko mababakasan ang pagbibiro sa boses niya. I can kiss you if I wanted to, Aubrey. Hindi akong inaakala mo, hindi mo pa ako kilala. Napalunok ako nang makita ng malapitan ang makinis na mukha ni Sydney. Hindi ako makagalaw at wala rin akong lakas para itulak siya. Nakakulong ako ngayon sa mga bisig niya habang nakasandal ako sa matigas na pader. Huwag mo susubukan, Sydney. Kinakabahan kong pigil sa kanya. Bakit? Kinakabahan ka ba, Aubrey? Are you affected? Nakangising hamon niya. Bakit ako kakabahan? Baka ikaw ang kabahan kasi babae ako. Balik ko sa kanya. Don't force yourself to do this, Sydney. Mandidiri ka lang, dagdag ko pa. Muling umisi si Sydney. Sinusubukan mo ba talaga ako, Aubrey? Sino nagsabing hindi ko kayang gawin? Mas lumapit pang mukha niya sa akin. Ramdam ko ng hininga niya. Kita ko na rin ang paglunok niya dahil sa pagbabat pagtaas ng Adam's apple niya. Para akong babagsak dahil tila na walang lakas ko para pigilan si Sydney sa gusto niyang gawin. Seryoso ba siya? Sinalakay ako ng kaba na mas lumapit pang mukha niya sa akin.
Dahil sa tensyon, marin ako napapikit nang hindi ko inaasahan. Akala ko ba hindi ka affected? Why are you trembling? Doon ako napamulat ng mata. Wala na si Sydney sa harap ko at nakita ko pang pagngiti niya. Bigla akong nagulat at nakaramdam ng hiya na mapagtanto ko ang ginawa ko. No, bakit ba ako pumikit na parang naghihintay na halikan niya? Yumuko ako. Hindi ko kayang tumingin kay Sydney. I'll do it next time. So, prepare yourself. And the flashback. Ha? He kissed you? Gulat na bulalas ni Alexa na ikwento ko sa kanyang nangyari sa bahay na pinuntahan namin. Mabilis ko naman tinakpan ang bibig niya at lumingon sa mga katrabaho namin na tahimik na nagtatrabaho. Napalingon pa sila pero kagad akong humingi ng paumanhin sa ekspresyon ng mukha ko. Ano ka ba, ang ingay mo? Hindi ako hinalikan ni Sydney, okay? Pagkaklaro ko sa kanya. He obviously just teasing me. Dagdag ko pa. Kung ganun, bakit naman parang asama ng loob mo na hindi natuloy ang halik? Natatawang tanong ni Alexa. Inasan ko siya ng kilay. Of course not, Alexa. Naiinis lang ako sa baklang yun. For sure, he was just doing that para sabihin siyang hindi siya bakla. Konklusyon ko. Bakla nga ba si Sydney Aubrey? Kasi ako, nagdududa ako na isang bakla ang katulad niya. He's obviously handsome, hunk and hot, kaya parang ang hirap paniwala ang he's gay. Sambit ni Alexa na parang natuwa pa at kinilig. At kung totoo mang bakla siya at ayawan mo, sa akin na lang. Willing akong tanggapin kung sino siya. Ang gwapo niya kaya. Dagdag pa niya na may paghimas pa sa pisngi. Baliw, basta gwapo talaga no? Gusto mo? Diretso ko sa kanya. Sumeryoso rin ako ng muka. Sigurado ako, Alexa, na bakla si Sydney. Kitang-kita ko noon nakahalikan niya si Sian. Maybe he was just hiding it to anyone, even to his parents and friends. Dahil siguro nahihiya siya dahil kilalang pamilya nila. Opinyon ko naman. Well, kung ano man ang totoong kasarian niya, willing pa rin akong tanggapin siya kapag inayawan mo. Natatawang ani ulit ni Alexa na parang desidido talaga sa sinabi. Baliw, magtrabaho ka na nga ulit, pagtataboy ko sa kanya. Baka biglang pumasok si Sir Travis at masermonan ka pa. Okay, fine. Sabay lumayo na sa akin si Alexa. Pinandar niyang swivel chair patungo sa table niya. Napailing na lang ako at muling humarap sa monitor para muling magtrabaho. Sa pukong balikat ko habang papasok sa loob ng bahay, pakiramdam ko kasi ngalay na ngalay ang balikat ko dahil sa maghapong nakaupot nakaharap sa monitor. Pakanan at pakaliwa para kahit papaano'y mabawasan ng ngalay nun. Anak, come here. Nanditong Tita Mercy mo. Nagulat ako at napaangat ng tingin kay mama nang tuluyan ako makapasok ng bahay. Nakita ko si Tita Mercy na nakaupo sa sofa. Ngumiti kaagad siya sa akin. Naglakad ako at umupo sa bakanting sofa. Good evening po, tita. Magalang kong bati sa kanya. Good evening din, iha. Kamusta ka? Tanong ni Tita Mercy. I'm good po, tita. Medyo busy lang po sa trabaho. Kayo po? Balik ko. Simpleng ngumiti si Tita Mercy. Napakaganda niya kahit sabihing may edad na. Hindi nun naitagong simpleng gandang meron siya. Medyo hawig nga niya si Sydney I'm good, iha. Katulad mo, busy sa business pero hindi ko naman pwedeng hindi kamustahin ng daughter-in-law ko, di ba? Nakangiting ani ni Tita Mercy. And also, I'm sorry dahil alam kong nahihirapan ka ngayon sa setup ninyo ni Sydney. Kaya napag-usapan na namin na pagsamahin na kayo sa isang bahay para mas makilala niyo pang isa't isa at mas mapalapit kayo bilang mag-asawa. Naayos na rin naman namin yung bahay na titirahan ninyo at pinaglagyan na ng mga gamit. Litanya ni Tita Mercy. Hindi na ako nagulat sa narinig mula sa ina ni Sydney. Wala na talaga akong magagawa kung hindi pumayag sa gusto nila na tumira kami ni Sydney sa isang bahay kahit alam kong hindi naman kami magkakasundo ng baklang iyon kahit kailan. Hindi po ba masyadong madali? Tanong ko kay Tita Mercy. Nakaramdam ako ng hiya sa naging tanong ko. Anak, this is the right time para makilala mo si Sydney at makilala ka niya. May hirapan lang kayo sa ganitong setup. Sabat naman ni Mama. Tama si Elsa, iha. Mas makikilala ninyo ng anak kong isa't isa kapag magkasama kayo sa isang bahay. But it doesn't mean na pinipilit namin kayong gawin ng mga bagay na hindi nyo pa kayang gawin. We don't force you, Aubrey. Maging si Sydney. Naintindihan namin ang sitwasyon nyo. Kaya nga, we want you to live with him para makilala mo siya at ganun din ang anak ko. Pagsang-ayon naman ni Tita Mercy kay Mama, bahagya akong yumuko
Ano pa nga bang ikakatwiran ko sa kanila? Kahit ano namang sabihin ko, sila pa rin ang masusunod. Nagangat ako ng tingin sa kanila at tumango. Sige po, pagpayag ko dahil wala naman akong magagawa pa. Bumakas naman ang ngiti sa labi ng dalawang nasa harap ko dahil sa pagpayag ko na para bang gusto ko talaga ang gusto nila. Kung ibang lalaki siguro, baka gustuhin ko pa. Pero si Sydney makakasama ko sa isang bahay. Ang umagaw sa boyfriend ko at naging dahilan kung bakit iniwan ako ni Sian.